Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates sa. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Pwede naman pong next time makuha ko yung energy ninyo or i-check mo na lang yung mga videos namin mga nakaraan. Maaring nandun yung messages para sa'yo. Okay, let's start. For the sign of Libra. You do have here the Eight of Cups, Ten of Pentacles, Libra. I see money in the future for you. Alam mo, i-manifest mo na to eh. Success, victory, lahat yan. Ang dami nakasupport sa'yo. I can see a lot of admirers here. Na-admire ka. And I can see a lot of money sa'yo. May nakikita tayong opportunity dito. Para siyang eclipse eh. What I see is eclipse. Eclipse, napakadalang mangyari siya. Total eclipse. Diba? Napakadalang mangyari. And this is what I can see here. May sobrang napakadalang na pangyayaring mangyayari sa buhay mo. Like, you didn't expect na mangyayari to. And, kailangan mo mag-ready like that. Kasi, it's like, itong pangyayaring ito can change your life forever. Parang ganon, yung moment na ito is like, mababago talaga lahat. Pagdating sa love, sino tong person na kakonect mo? Five of Cups, and the this is the Tower. By the way, if you want to book a reading, nakalimutan ko ipakita kanina para doon sa mga bagong nanonood dyan. Lagi ko naman ito pinapakita sa videos or lagi ko naman binabanggit. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Tower, also may nag-end sa inyo ng person nito. Sobrang nasasaktan at nalulungkot itong person nito ngayon. I feel like may mga gusto siyang ibigay pa sa'yo or i-offer sa'yo. Like, sobrang nasasaktan siya ngayon. May mga gusto siya ipakita sa'yo ngayon. Ang dami niyang panghihinayang na nakukuha ko sa kanya. Nanghihinayang siya. But I feel like kasalanan naman niya yun. Kung bakit nagkaroon ng ending. You left this person kasi or whoever left the connection, nakikita natin, ikaw nagbigay ka, nagpakita ka ng mga bagay na like emotions, etc. Pinakita mo yan. Pero itong person na to, pwedeng hindi niya na-appreciate or pwedeng hindi niya nakita yung mga efforts, yung mga binigay, mga ginawa mo, mga etc. And then itong person, sobrang nalulungkot siya ngayon sa kung ano man yung mga pagbagsak na nangyayari sa buhay niya. And then, I feel like may sumusuporta pa rin, may sumusuporta sa kanya or sabihin na natin nagmamahal. This could be another relationship, another connection. Meron eh. Pero, alam mo yun, yung parang, this is nothing compared sa nawala sa akin. Na-realize niya yun, yung parang, bale wala itong naiwan or natira sa akin na support kumpara sa kung ano yung
meron mula sa'yo, kung ano yung kaya mong ibigay, etc. So, you have given something or everything dito sa person na to. Tapos na-realize niya kung ano yung natira sa kanya or naiwan sa kanyang connection or relationship ngayon is not enough. Hindi siya nasasatisfy doon. And maaaring sa una na feel niya yung satisfactions mula dito sa taong to. Or parang feeling niya, okay na ako dito eh. But then na-realize niya, hindi pala ako okay. I want more. And yung more na yon, alam ko sa'yo kung makukuha. It could be more, kaya nasabing more is because pwedeng may usaping financial dito na you can give or provide or success. Now, it could be because you are more successful kesa dun sa kakonect niya ngayon, na which is hindi naman ito this person don't have that much to offer. Kumpara sa'yo, you have a lot of things to offer. Pero binaliwala niya kasi yung mga offers na yon or yung mga bagay na kaya mo ibigay na yon. So, let's move on to the next part, which is yung emotion. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? You are the chaser and mask. Yung emotion na kukuha natin dito, it's like, pwedeng ikaw yung naghabol or yung iba sa inyo pwedeng nandun pa rin yung ikaw yung nagpakita ng effort para dito sa person na to. Or ikaw yung andiyan ka pa rin para sa kanya, parang ganun. It's just that wala na kasi. Pero nandun yung ikaw yung naghabol or ikaw yung kung hindi man ngayon, in the past, na ikaw yung naghahabol or ikaw yung naghabol in the past sa kanya or ikaw yung nag-take ng action para magkaroon ng something sa inyo ng person na ito. This person is really heartbroken here. Kasi maybe yung iba sa inyo, it could be because of a toxic relationship, toxic connection na meron siya ngayon. And this person, tinatry niya mag-heal doon. Nandun yung pag-iisip niya regarding sa'yo, sa relationship niyo. This person is feeling obsessed, kakaisip sa iyo ngayon, and gusto niya ng union or pagbabalik sa connection niya because this person, na-realize niya, the only thing that could heal me, yung makakapagpagaling lang sa sakit or lungkot na nararamdaman ko sa puso ko, ay kung ano yung nawala, which is ikaw. Na-realize niya ikaw lang makakapagpagaling sa kanya, makakapagpaayos ng relationship na to. So, what will happen in the near future sa connection na ito? In the near future, what will happen in the near future sa connection na ito? You do have the Seven of Cups, the Temperance, King of Cups, and the Six of Wands. Bottom of the deck is the Hermit. Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. You do have here the Seven of Cups. In the near future, well, you have a lot of dreams, no, in the near future. And with the Temperance, nakikita natin hindi ka para madaliin ang sarili mo na gawin yung mga actions para ma-achieve yung dreams na yon, which is good, 'di ba? Parang slowly but surely ma-achieve ko yan. What you are gaining here is knowledge in the near future. Kasi ine-enjoy mo lang yung experience sa every path or every, sa pangyayari sa buhay mo, ine-enjoy mo lang yung mga pangyayaring ito. And with the King of Cups, there's a person na I feel like ito pa rin yung person in the past. Nandun pa rin yung pagmamahal niya para sa'yo. Hindi naman nawawala eh. And with the Six of Wands, I can see na magkaiba na kayo ng pag-iisip eh. Kumbaga parang ikaw,
Focus ka sa mga dreams mo, goals mo, tapos itong person na to is really focus on you. Paano ako babalik or paano ako makakabalik sa buhay mo. The Hermit is here. And, I mean, I can see this energy as like yung the Hermit, that is Virgo energy. Ito talaga yung energy ng parang home eh. In the near future, you're focusing on your home, your house, ganyan. Or yung sarili mo mismo, yung self mo, your home, yung sarili mong shell. And, the hermit crabs, hindi kasi siya pwedeng makishare ng isang shell, dalawang hermit crabs. It can only be isang shell, isang hermit crabs. And what I can see here is that you're not welcoming your house, your home, yourself dito sa person na to. Hindi mo wini-welcome or hindi ka para i-share ang buhay or ang sarili mo sa kanya. Kasi why? Kasi you're protecting yourself mula dito sa person na to. And I don't think na para magtiwala ka pa ulit sa kanya. I don't feel like ibibigay mo yung pagtitiwala na yun. Sa kung ano yung binigay mo noon, mahirap na ibalik yun. At saka, hindi ka na para ibalik talaga yun. So, yeah, in the near future, itong person na to, malaking pagsisisi na nawala ka sa buhay niya. Malaking pagsisisi kung ano yung meron siya ngayon na hindi niya pala. Akala niya nung una gusto niya. Pero yung after, dito sa experience na to, dito niya masasabing, hindi pala ito talaga yung gusto ko. Ikaw pala talaga. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.